Bago tayo magsimula ay gusto ko lang magbigay ng napakalaking pasasalamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating channel dahil naabot na natin ang 30,000 subscribers. Maraming salamat mga idol dahil kayo ang dahilan kung bakit nandito ang ating channel at kung wala kayo ay wala din ako. Ito pala muna ang upload natin dahil nagbabasa pa ako ng mga inirekomenda ninyo at naghahanap ng magugustuhan ng lahat kaya sana bigyan nyo ito ng pagkakataon. Regarding sa alipin baka ibalik ko na ngayong linggo kaya konting paghihintay lang mga idol. Yun lang sa ngayon at maraming salamat. Lumipat naman tayo sa sugatang lalaki habang siya ay nakaupo ay bigla na lang mayroong tumawag sa kanyang telepono na kaagad niya namang kinuha. Sa kabilang linya ay pinagsabihan siya nitong misteryosong lalaki na siya ay nadidismaya ng husto. Kasunod nito ay ang kanyang pagtanong kung nakarating na ba ang mga pinadala nito. Ang kanyang tinutukoy ay ang maraming bilang ng mga kalalakihan na mayroong formal na mga kasuotan ng mga bodyguards galing sa CK Shielders Company, kung saan sa kasalukuyan ay pinapalibutan nila ang ating bida kaya natanong nitong lalaki sa kabilang linya kung sino itong nangingialam na tao. Na sinagot naman ni Ryugyom sa pamamagitan ng pagsabi nito sa lahat ng mga nakapaligid sa kanya na siya ay ang manager ng batang babae. Nalabis namang ipinagtaka ng lalaking sugatan at nang sa kabilang linya dahil walang impormasyon patungkol sa pagkakaroon ni Dulli ng manager. Hindi makapaniwala sa sinasabi ng ating bida, natanong ng isang lalaki na magbigay siya ng patunay sa pagiging manager nito dahil kung hindi niya ito magagawa ay pilit nitong kukunin ang babae. Gayunpaman natanong din sila ni Ryugyom kung paano nilang mapapatunayan na maaari nitong iwan ang batang babae sa kanya. At habang ang mga lalaking may malalaking pangangatawan ay pinagmamasdan niya ng mabuti, naisip niya na hindi nito nagugustuhan ang kanilang mga mukha at higit pa ay hindi niya lang basta-basta maiiwan ang isang walang malay na tao kung kanino. Unti-unti namang binuksan ng isang bodyguard ang kanyang mga butones, nang bigla na lang nitong sinugod at inatake ang ating bida gamit ng kanyang palad habang nagsasabi na ito ay patutunayan niya gamit ng puwersa ngunit ito'y kaagad lang na naiwasan ni Ryugyom. At dahil wala na siyang pagpipilian, habang hawak niya si Dulli ay bigla na lang nitong mabilis na iniangat ang kanyang palad kung saan nagawa nitong mahinahon na mahitulak ang bodyguard sa kanyang likuran, na dahil sa tindi nito kahit maliit lang na lakas ang kanyang ipinalabas ay makikita natin ang pag-ikot ng lalaki ng ilang beses sa lupa. At nang ito ay mahinto ay nagawa itong mawala ng malay kaya napatanong si Ryugyom kung napasobra ba ang kanyang ginawa. Dahil sa ipinakita nitong lakas, isinaad ng leader ng grupo ng mga bodyguard na ang pagiging manager nito ay isang kasinungalingan at natanong sa kanyang mga kasamahan kung ano pa ang kanilang ginagawa. Kasunod nito ay ang kanyang pag-utos sa mga kalalakihan na ipakita ang kanilang kakayahan kung saan sunod-sunod ang tatlong mga bodyguard na sumugod papunta kay Ryugyom at kaagad siyang inatake subalit isa-isa niya lang itong nagagawang maiwasan kahit pa napatuloy niyang hawak ang batang babae. Pagkatapos nito ay makikita natin ang pagtisod niya sa isa niyang kalaban at nang ito ay mawala sa balanse ay ang kanyang pagtuhod sa kanya. Ang nasa likod naman nito na aatake sa kanya ay mabilis niyang siniko at kaagad na ibinalik ang kanyang kamay sa hawak niyang babae para ito ay hindi mahulog. Kasunod nito ay ang kanyang pag-atras habang patuloy na hawak ang batang babae para masiko din ang isa pang kalaban na nasa kanyang kabila, na siyang kaagad niya naman din na natamaan. Kung saan dahil sa kanyang mga pag-counter ay walang kahirap-hirap nitong nagawang maipatumba ang mga kalalakihan na sumugod sa kanya. Makalipas ng ilang sandali ay humakbang naman itong si Ryugyom para magpatuloy na umalis, subalit naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagsasalita ng isang lalaki na hindi niya ito pinapayagang umalis at sa kanyang kakaibang nararamdaman. Sa kasalukuyan habang siya ay natitigilan sa kanyang kinaroroonan at sinusundan ng mga kalalakihan, mapapansin natin ang kakaibang enerhiya na ipinapalabas ng leader ng mga bodyguard kung saan habang inaalis niya ang kanyang suot na Amerikana ay isinaad niya na mukhang kinakailangan niyang magseryoso. Habang patuloy na natitigilan si Ryugyom sa kanyang pamilyar na bagay na nararamdaman sa lalaki, bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagkagising nitong batang babae. Hindi alam ang pangyayaring nagaganap, natanong nito sa ating bida kung bakit siya nandito subalit sinabihan lang siya nito na siya ay nagising sa tamang oras. At kanya ding natanong kung kilala ba nito ang mga nagtipo na mga kalalakihan sa kanilang harapan, na kanya lang na ikinagulat. At dahil hindi niya ito kilala, natanong niya kung sino ang mga ito.
Na siyang ikinagalit naman ni Ryugyum kaya inutusan niya si Dulle na saglit na isara ang kanyang mga mata habang ipinapalabas niya ang kanyang malakas na aura. Nauunawaan na ang mga tagpo ay nagiging maproblema. Nag-utos ang lalaking leader ng mga bodyguard sa kanyang mga kasamahan na unahin nila ang lalaki, at kasunod ay patulugin ang babae at kunin ito kaya sila ay susugod pagkatapos nitong magbilang sa 3. Subalit pagbilang pa lang nito ng isa ay makikita natin ang kanilang biglang pagbaliktad sa ere. Ito ay dahil sa hindi nila inaasahang napakabilis na pag-atake sa kanila ng ating bida kung saan silang lahat ngayon ay tumilapon sa paligid. Habang patuloy na namamangha itong si Dulle sa lakas na ipinakita ng ating bida ay bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon sa pagtatanong sa kanya ni Ryugyum kung saan niya ito ilalagay, na nagtataka niya lang na natanong kung ilalagay ang alin. Ito ay kanya namang sinagot na siya ang tinutukoy nito kaya saan siya nito ilalagay. Makalipas ng ilang oras ay pumunta naman tayo sa opisina ng ahensya ni Dulle kung saan siya ngayon ay nakaupo sa sofa at ikinwento ang lahat ng mga pangyayari na naganap, na narinig namang lahat ng kanyang boss na si Shijok. Hindi lubos na maisip na nagawa nitong may padala ang batang babae ng mag-isa ay sinisi niya ang kanyang sarili dahil siya ay naging kampante dahil ang mga ito ay isang malaking kumpanya. Dagdag pa nito na paniguradong si Dulle ay nagulat ng husto sa pangyayari kaya nagpapanggap lang ito ngayon na maayos lang. Kasunod nito ay ang bigla niyang paghakbang paalis sa kanyang kinaroroonan habang iniisip na inakala niya na ito ay magandang oportunidad pero siya ay isang tanga dahil ito ay kamuntikan ng nauwi sa isang trahedya. Nagtataka sa kakaibang kilos na ginagawa ng kanyang boss na si Shijok, natanong ni Dulle kung saan siya pupunta. Na kanya lang na isinagot habang palabas sa kanilang opisina at nagpapalabas ng may panggagalaiting mukha na kinakailangan niyang patayin ang mga bastardong iyon dahil sila ang unang lumampas sa kanilang linya. Subalit siya ay natigilan dahil natanong siya nitong batang babae kung kakalabanin ba nito ang isang malaking kumpanya. Dagdag pa nito habang hawak ni Shijok ang doorknob, na ito ay gusto niya ring gawin at ilantad ang kanilang masasamang gawain sa buong mundo. Nang bigla na lang siyang napatayo at isinaad na sila ay sobrang hina at natanong kung hindi ba ito isang mundo na kahit gaano pa sila kalakas na sumigaw at lumaban ay mauuwi lamang sa pagkatalo. Kaya muli niyang pinakiusapan ang kanyang boss na huwag umalis. Nang bigla na lang nagulat itong si Shijok dahil nasabi ni Dulle na huwag siyang magsimula ng walang saysay na laban. At may tuwa nitong isinaad na mamaya na nila ito kakalabanin ng maayos at ibalik ang mga masasamang ginawa nila ng 1,000 beses. Kaagad niya namang tinulak si Shijok pabalik sa kanyang mesa at pinagsabihan na ngayon ay magsimula muna sila na magpasalamat, at dahil siya ay matanda na ay dapat alam nito ang mauuna, na pinasang-ayunan lang ng kanyang boss. Sa kanilang harapan na nakaupo sa itaas ng kanyang mesa ay makikita naman natin si Ryugyum habang mayroong iniinom. Kaya isinaad ni Shijok na kahit na siya ay matanda ay mas mabuti pa din mag-isip si Dulle kesa sa kanya. At natanong sa ating bida kung papaano nila ito mababayaran sa kanya ginawa. Subalit sinagot lang siya nito na wala siyang hinihiling na kahit anumang kapalit at bigyan lang siya nitong kanyang iniinom dahil tunay ngang masasarap ang mga matatamis na bagay. May tuwa namang napatalon si Dulle sa tabi ni Ryugyum at sinabi sa kanyang boss na siya ay tunay na magaling sa pakikipaglaban at sa tingin niya ay magiging mabuti kung magkakaroon siya ng manager na kagaya ng ating bida. Natanong naman ito sa ating bida kung hindi ba't isang pagkakataon lang na naghahanap din sila ng manager. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng batang babae dahil sa pagsasabi ng kanyang boss na sila ay manatili. Nang siya ay makalingon ay pansin niya naman si Shijok na ginagawa ang kanyang mga daliri bilang isang kamera kung saan tinanong nito si Ryugyum kung ano ang kanyang pinagkukuhanan ng pera, na sinagot niya lang na wala siyang trabaho. Kasunod nito habang nakikita ang dalawa sa isang larawan na gawa sa kanyang mga daliri ay nasabi niya na ito'y magandang tingnan at siya ay perpekto sa larawan. Habang iniinom niya ang kanyang inumin ay natanong ni Shijok kay Ryugyum kung gusto ba nitong magtrabaho bilang isang manager, na hindi naman mapaniwalaan ni Dulle kaya kanyang natanong sa kanyang isipan kung tunay nga ba na ang lalaking ito ay kanyang magiging kasama. Lumipat naman bigla ang eksena kinabukasan habang binabati si Dulle ng kanyang kaibigan na si Sein gaya ng kanyang inaasahan dahil ang kumpanya na nagpatawag sa kanya ay isang napakabuting production company. Dagdag pa nito habang patuloy niyang inuuga si Dulle na siya ay ipinagmamalaki niya ng husto, kaya pinagsabihan naman siya nitong ating bidang batang babae na sa tingin niya ay hindi ito matutuloy. Kaya nagugulat na natanong ni Sein kung ano ang pinagsasabi nito kaya napaisip na lang si Dulle na mabuting hindi niya sinabi sa kanyang kabigan ang mga nangyari.
Pinagsabihan niya naman itong kanyang kaibigan na siya ay nahihilo sa ginagawa nito kaya dali-daling nanghingi ng patawad si Sein at kaagad siyang binitawan habang napapaisip ang ating bidang babae na paniguradong iiyak ito ng husto kung ang mga nangyari sa kanya ay kanyang isisiwalat. Dagdag pa nitong natanong kung siya ay tunay na nagsisisi sa kanyang ginawa ay pwede ba siya nitong tulungan, na natanong lang ni Sein kung saan, na sinagot niya naman na mayroon ba siyang payo para makuha sa casting o di kaya mayroong alam na lihim sa industriya. Dahil sa kanyang sinabi ay bigla na lang natigilan si Sein kaya kanyang natanong sa kanyang isipan kung sumusobra na ba ang pagtanong niya patungkol dito. Ngunit makalipas ng ilang sandali ay mayroong lang na malaking ngiti na sinagot ni Sein na hindi ito maaari, kaya muling napasabi si Dulce na gaya ng kanyang inaasahan sa kanyang kaibigan, isa siyang tunay na anghel. Nang bigla na lang mayroong bumangga sa kanyang kaibigan na si Sein at pinagsabihan siya na siya ay sobrang nakakainis at hinaharangan nito ang daan. Tinitigan naman siya ni Dulce ng masama habang napapasabi sa kanyang isipan na eto na naman siya ulit. At dahil napapansin ito ng babaeng bumangga kay Sein na si Oh Jin-il kasama ng kanyang grupo ay kanyang natanong kung ano ang tinitingin-tingin nito. Habang isinaad ng isang babae sa kanyang tabi na si Choi Sein ay nagpapanggap lamang na cute, at ang isa naman sa kabila na ang babaeng probinsyana at ang isang mapagkunwari ay tunay ngang nagkakasundo. Ngunit bigla na lang silang natigil dahil sa pagsulpot ng isang lalaking manager ni Sein sa kanilang likuran na nagtatanong kung sino ang tinatawag nitong hipokrito at kung gusto ba nitong maranasan ang mapait na epekto ng pagpapakalat ng maling impormasyon, kaya wala nang may nagawa si Jin-il kundi ang magsabi sa kanyang mga kasama na magpatuloy. Dagdag pa nito habang nililingon sila na ito ay nakakainis. At habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad papalayo ay nasabi ni Sein na sa ngayon ay mas mabuting kumuha si Dulce ng manager hindi lang para sa ganitong sitwasyon kundi sa iba ring kadahilanan. Dagdag pa nito na hindi lang basehan ng pangangatawan sa pagiging manager kaya kinakailangan nitong pumili ng isang taong maaasahan, at sa isang aspeto ay dapat siya na isang mapagkakatiwalaang tao. Kaya napangiti naman itong ating bidang babae habang napapaisip patungkol sa isang maaasahang lalaki. At habang makikita natin si Ryugyum ay napaisip si Dulce na siguro ay hindi naman siya ganoon kamasama. Lumipat naman tayo kinagabihan papunta sa isang mataas na gusali, kung saan habang naririto si Ryugyum ay ang pagdating ni Anhai sa kanyang tabi makalipas ng ilang sandali kaya pinagsabihan siya nito na siya ay late nang dumating. Sinagot naman siya ni Anhai na wag siya nitong tratuhin na isang alipin dahil mayroon din siyang mga bagay na ginagawa, kaya natanong nito kung ano itong mga bagay. Subalit isinaad lang ni Anhai na hindi nito kailangang iulat ang kanyang personal na buhay at natanong kung bakit siya nito tinawag dito. Kaya sinabihan siya ni Ryugyum na ipaliwanag nito ang tungkulin ng isang manager ng artista, na nagtataka lang na natanong ni Anhai kung anong manager ito at kung bakit siya bigla na lang naging interesado dito. Napatitig naman bigla sa kanya ang ating bida, kaya kaagad niya itong ipinaliwanag sa pagsasabi na ito ay isang trabaho sa pamamahala ng kondisyon ng artista, ang kanilang mga schedule at iba't ibang negosasyon, sa madaling salita, ito ay isang tao na nagpoprotekta sa kanila. Ito ay maihahalin tulad din sa tungkulin ng isang mandirigma na nagpoprotekta sa kanilang pinagsisilbihan. Dahil natapos ng maipaliwanag ni Anhai ang patungkol dito ay kanyang natanong kung pwede ba nitong marinig ang kadahilanan sa pagtatanong ng ating bida, na kanyang sinagot na siya ay nakakuha ng trabaho. Dagdag pa niya na ito ay sa pagiging manager ni Min Dulce. Na ikinagulat naman ng husto ni Anhai kaya nasabi niya na ito ay kanyang inaasahan at natanong kung sa huli ba ay nagbago ang kanyang puso, na pinasang-ayunan lang ni Ryugyum kaya nasabi ni Anhai na siya nga ay walang hiya. Ipinaliwanag naman ni Ryugyum na mayroon siyang nalamang bagay sa pamamagitan ng batang babae, kung saan habang mapapansin natin ang leader ng bodyguard na nakatayo sa isang malaking banyo. Natanong ng naliligong lalaki kung nagawa bang mabigo ang misyon, na siya lang nitong hininga ng patawad dahil ang kanilang nakalaban na siyang ating bida ay hindi ordinaryong lalaki. Nang bigla naman itong lalaki na tumayo sa kanyang pinaliliguan at natanong kung ano ang pinagsasabi nitong hindi ordinaryo. Lumipat naman bigla ang eksena pabalik kay Ryugyum habang sinasabi nito na habang tinutulungan niya ang batang babae ay nakalaban niya ang ilang tao. At ang mga lalaking ito ay paniguradong kakaiba sa mga modernong tao. Ito ay dahil pagkatapos nilang matamaan ng chi ay nagawa pa din ng mga itong makatayo at mas mapatibay ang kanilang lakas ng loob. Pabalik sa naliligong lalaki pagkatapos nitong makatayo ay ang bigla nitong napakalakas na pagsuntok sa isa pang lalaki,
na siyang nagpatilapo naman dito sa kanya sa pader kaya makikita natin ang malaking sira dito subalit kahit na ganoon ay maayos pa rin ito. Kaya natanong nitong naliligong lalaki kung ano ang problema sa kanya, ito ay dahil sila rin ay hindi ordinaryong tao. Dagdag pa nito habang sila ay magkaharap na ito ay nakakahiya dahil hindi ba nila alam kung gaano kaimportante ang misyong ito sa kanila. Nagpatuloy naman itong nakahubad na lalaki sa kanyang paghakbang habang nagsasabi na ito ay isang bagay na hindi sila pwedeng magkamali. Pabalik kay Ryugyom ay isinaad nito na bagamat ang chi ay bagay na nakasanayan nila, ang mga tao dito ay hindi dapat ito maranasan. Gayunpaman habang kanyang nauunawaan na ito ay ang kasalukuyan at walang martial arts chi dito, naramdaman niya ang mga bakas ng chi sa kanyang mga nakalaban. Pabalik sa lalaking nakahubad ay mapapansin natin ang paglalakad nito sa itaas ng tubig, kung saan habang siya ay nagpapatuloy sa paglalakad sa tubig na kanyang nililiguan nang hindi lumulubog ay may seryoso nitong mukha na natanong kung sino itong lalaki na mayroong mahabang buhok dahil kinakailangan niya itong makita at matanong kung sino siya.